Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng pagpupuri at pasalamat ay nakukulang kay Allah at nawa ang kanyang pagpapala kapayapaan para sa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga pamilya at sa lahat ng mga Muslim na tumahak sa magandang landas hanggang sa huling araw. Alhamdulillah mga kapatid, nagtaguyod natin yung unang araw ng ating pag-aayuno dito sa buwan ng Ramadan. So lahat po ba tayo ay nag-fasting? Alhamdulillah. Siguro naman lahat po tayo ay nag-fasting. Kasi lahat po tayo ay nag-iftar. Ano po? Nag-iftar yung mga nagpa-fasting. So alhamdulillah, lahat naman tayo ay nag-iftar. So meron na lang tayo natitirang ilang araw. 28 to 29 days na lang. Malapit na, di ba? Ganito din yung sinabi natin nasa Ramadan eh. Di ba bro? Andyan pa si Hamza noon. May mga kapatid tayo na nakikitawan lang din noon. Pero wala na ngayon. Hindi ko sinasabi na kayo din ha. Pero tayo naman, gano'n naman talaga. Una-unahan lang. Pero ipagpasalamat natin kay Allah kasi nandito pa tayo. Nakakapag-ayun pa tayo sa buwan ng Ramadan. Nakakapagtarawih pa tayo. Sabi, nakakaroon pa tayo ng oportunidad para madagdagan yung ating mga ibadah, mga pagsama sa Allah, at papaunin natin yan inshallah sa ating bibingan. So ngayon mga kapatid sa pananampalatayang Islam, itong isinasagawa natin sa Salatul Tarawih. Saan ba ito nagmula? Bakit natin ito ginagawa tuwing pagkatapos ng Salatul Isha sa gabi ng Ramadan? Di ba? Sila naman natin, itong Salatul Tarawih, hindi natin ito ginagawa sa mga pangkaraniwang gabi lang. Di po ba? Bakos ito ay sinasagawa natin, natatangi sa mga gabi ng buwan ng Ramadan. So, minsan nag-isip pa tayo, oo nga, bakit kaya may Salatul Tarawih sa buwan ng Ramadan? So, ito yung nais natin ibahagi ngayon. Insyaallah. Una, Salatul Tarawih, kahulugan nito, lugatan o istilahan. So lagi meron mga linguistic meaning, and then meron Islamic definition. Okay? So sabi ng ating mga ulama, ang ibig sabihin daw ika ng salat, yung salat muna tayo. Salat, sa literal na kahulugan, lugatan ay ad-dua. Ito yung literal na kahulugan ng salat. Kung dahil natin yung salat, ang literal na kahulugan ng dua, panalangin. Okay? Yun yung literal na kahulugan niya. Sabagay, meron din itong Islamikong terminolohiya o Islamikong pakahulugan. Sa istilahan na sinasabi yung salat, sa istilahan, ito yung kahulugan niya, yung Islamikong definasyon o pakahulugan. Aqwal wal af'al maqsusa maftuhatun bitakbir makhtumatu bisalam bitaslim. So sabi, ito daw makhtumatu bitaslim. Ang sala sa Islamikong terminolohiya, sabi ng ating mga ulama, mga fuqaha, sabi nila ito daw ay partikular na salita. Pagsamba sa Allah, sa pamamagitan ng ano, ito ay partikular na salita at kilos na nagsisimula sa takbiratul ihram, yung pagsasabi natin ng Allahu Akbar. Di ba? Doon nag-umpisa yung salat. Kaya pag wala kong takbiratul ihram, ay invalid yung salat mo. Hindi tanggap yung salat mo. No? At sabi rito, nag-uumpisa sa takbiratul ihram at nagtatapos sa taslim. Nagtatapos ito sa pamamagitan ng pagsabi natin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ito daw ibig sabihin na salat sa Islamikong pakahulugan. Ito ay mga partikular na salita at kilos. Kasi nga sa salat, hindi tayo pwedeng mag-invento ng ating mga ikikilos, gagawin at sasabihin. Kasi nga, ang mga ibada, tulad ng salat, tawqifiyah. Ibig sabihin,
ang pagsamba na ginagawa natin tulad ng sala, hindi natin gagawin ito, iba na lamang na ito ay merong katibayan sa Quran at sa Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa Islam, sinasamba natin si Allah sa paraan na gusto niya at inutos niya, ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at hindi sa paraan na gusto lang natin. Malinaw? Sinasamba natin si Allah sa paraang gusto niya at inutos niya, itinuro sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at hindi sa paraan na gusto lang natin. Ito yung malaking pagkakaiba natin mga Muslim sa mga hindi mananampalataya. Bakit po? Dahil ang mga hindi mananampalataya, sumasamba sila sa Diyos-Diyosan, kasi di naman itong Diyos yung sinasamba nila eh, di ba? Sumasamba sila sa kanilang Diyos-Diyosan sa paraan na gusto lamang nila. Okay? At wala namang basihan ito. Hindi nila iniisip na kung yung pagsamba na gagawin ba nila, ito ba ay gusto niya ng Diyos? Ipinaputos ng Diyos. Wala silang pakialam doon. Kaya anong nangyari sa kanila? Kanya-kanya sila ng pamamaraan ng pagsamba at paniniwala. Eh makikita mo, kung tatanungin mo sila kung bakit kita ginagawa yung isang partikular na pagsamba, halimbawa sabihin natin, bakit kailangan kong magtirig ng kandila kapag magdarasal? Papakuin mo ba yan sa Diyos? Diba? Gagastos ka pa. Para saan yan? Ano ang sasagot nila? Tanungin mo sila, inutos ba yan ng Diyos? Inutos ba yan ni Jesus? Saan niyo po nakuha yung ganyang pamamaraan ng pagsamba o paniniwala? Ano sasabihin nila? Di, nakagisnan ko na ito eh. Ito na yung ginawa ng magulang ko eh, ng ninuno ko eh. Gano'n sila, kanya-kanya tayo ng paniniwala, respetuhan lang yan. Kanya-kanyang trip lang yan, yung trip nila eh. Kung nagdadasal ka, magkirig ka ng kandila, mas may barya ka pa, may barya na, 20 kayo eh, di ba? Sayang, di ba? Yung 20 mo, ihagis mo dun sa tubig na nasa ibabaw yung kandila. Okay, may ipon yun doon. Oh, pag-alis ng mga tao, wala ng tao. Paldo, di ba? Di ba? So kung tatanungin mo, saan ang galing yun? Walang basihan. So tayo, alhamdulillah, ay ginagawa natin mayroong basihan. Oh, bakit kayo nagpipilitan siya? Sa mahal na araw daw. Di ba? Bakit nag-aalilakad? Nagpapako sa cross. Dala naman tayo sa pagpapako sa cross eh. Nagpapasa ng cross, tapos papasyatin, di ba? Minus 10. Di ba? So kung tatanungin mo, pako, di ba? May kalawang yung pako eh. Tapos ginamit pa sa taas. Tapos naranglang. Di ba? So kung titignan natin, ito nabanggit lang natin para ma-realize natin mga kapatid na alhamdulillah, napalad tayo. Hindi tayo swerte ha. Walang swerte. Mapalad tayo sa biyaya ng mga sa gabay ng mga kasi Muslim tayo. Yung ginagawa natin walang tapon, hindi nasasayang. Diba? Yung ginagawa natin tulad ng pagsasala natin na ito, Salatul Tarawih, may basihan. Ginawa ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ito ay maitutuloy na pagsamba. Kasi kung hindi ito ginawa ng Propeta, hindi ito inutos o itinuro ng Propeta, hindi na tayo magpapakapagod pa. Hindi na tayo pupunta ng masjid. Kung talagang bahay, matulog na lang. Diba? Pero dahil kabilang ito sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay patuloy natin isinasagawa sa atin ng ating makakaya. Okay. Yun yung ibig sabihin ng sala. Para tayo sa sala. Lugatan sa literal ng kahulugan at sa Islamikong pagkahulugan. Okay. Ito namang tarawih. Kasi Salatul Tarawih, pagdarasal ng tarawih. Ano ba ang ibig sabihin ng tarawih? Bakit natin ito isinasagawa? So, bakit natin na may claim yung kwento patungkol dito kung paano ito nagsimula. Okay? Una, ang sabi ng ating mga ulama, ang ibig sabihin ng tarawih sa linguistic meaning, sa kahulugan nito sa literal, ay raha. Ibig sabihin, pahinga. Pahinga. Ito tayo ngayon, nagpapahinga tayo ngayon. Diba? Pagkatapos ng apat na rangka, pahinga. Sabi nila, tinatawag itong tarawih, binigyan sabihin raha, pahinga. Bakit? Dahil ang mga sahaba daw noon ay nagpapahinga tuwing matapos ang bawat apat na rangka. Dahil sa sobrang haba ng pagtatayo nila sa sala. Daang-daang ayat sa Quran. Tayo, di pa tayo maabot ng, ng 20, ng 20. Sa kanila, daang-daang ayat na sa sobrang tagal o haba ng pagbasa ng imam ng mga talata sa Quran,
sa sobrang tagal nilang pagtayo, alam ba natin na iulat na ilan sa kanila gumagamit na ng tungkod. O, walang rayuma yung mga yun. Hindi senior citizen yung mga yun. Gumagamit na sila ng tungkod. Bakit? Dahil nanginginig na daw yung kanilang mga tuhod sa sobrang haba ng pagsasagawa nila ng salat. Anong pagkakaiba? Napakahaba ng pagtayo nila sa salat. Nanginginig na yung tuhod nila. Nagtutungkod na sila, pero hindi sila nagre-reklamo. Sa atin po kaya, sa panahon natin ngayon, isang saf lang, isang page lang. Pag natagalan, hindi ka na. Pagod na ako. Uwi na tayo. Natok na ako. Diba? Maglalaba pa ako. So, marami ng reason. Di po ba? Yung iba na, yayamot na siguro, no? 4 na ka pa lang. So, minsan, parang hirap na. Pero sila, hindi. Hindi sila nagre-reklamo. Ini-enjoy nila. Dahil nabanggit ka na yung kung gaano kalaki yung sabar natin, yung pagtitiis natin, at ikhlas tayo sa Allah, ganon din naman kalaki yung biyaya na pagkakaroon sa amin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Al-jazao nila din silaman. Ang gantimpala ay depende sa iyong pagsusumikap. Depende sa iyong ginawa. Di ba pag nagtatrabaho tayo, parehas pa, yung sweldo ng 8 hours duty lang, saan nag-overtime? Parehas ba? Hindi. Di ba? Yung nag-overtime, mas malaki yung sweldo. Di ba? Higit lalo sa atin, insyaAllah. Kapag dinagdagan natin yung effort natin sa pagsamba kay Allah, ay siya rin naman karagdagang gantimpala ang ipagkakalog sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung ibig sabihin ng tarawih sa literal, galing sa salitang raha. Raha. Pagpapahinga. Okay? Dahil sa sobrang haba ng pagtayo tayo. Hindi naman ganun ka sobrang haba. Pero alhamdulillah, nagpapahinga pa rin tayo. Alhamdulillah. Bilang pagsunod sa pamamaraan ng mga sahaba ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, sabi niya, ang ibig sabihin naman nito sa Islamikong pakahulugan, sabi niya, ito ay ang qiyamul layl. Pag sinabing qiyamul layl, yung mga sinasagawang sala, pagsamba, sa gabi. So lahat ng sala sa gabi, hanggang sa mag-fajr, yan ay tinatawag na qiyamul layl. Okay? Pagtatayo ng pagdarasal. Okay? At ito, salatul tarawih, ito daw ay qiyamul layl sa buwan ng Ramadan. At sinabi ni Sheikh Uthaymeen rahimahullah na itong sala na ito na isinasagawa sa gabi ng Ramadan, ito yun. Ito ang sala na isinasagawa sa gabi ng Ramadan matapos ang salatul isya. Na may 2 raka bawat sala, at ito ay tinatawag din qiyam Ramadan. Pagkatayo ng Ramadan. Hindi ba yung nabanggit na hadith? Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di ba nabanggit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Sino man ang itayo niya ang mga pagdarasal sa mga gabi ng Ramadan tulad ng salatul tarawih, ano ang gantimpala? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Papatawarin sa kanya ni Allah yung kanyang mga naunang mga pagkakasala. So yan yung ibig sabihin, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So itong ginagawa natin ito, salatul tarawih, ito ay ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paano nagsimula ito? Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam nabanggit sa hadith na inulat ni Aisha radhiyallahu anha. Sino si Aisha? Asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya yung pinakabata sa mga asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, ay nagsagawa ng sala sa gabi ng Ramadan sa masjid. So, ginawa ito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. At may ilang tao ang sumunod sa kanya kung isinasagawa ito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa sumunod na gabi ay dumami sila. Ibig sabihin, sumama ang mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. At sa ikatlong gabi o ika-4 na gabi ay napuno ang masjid sa sobrang daming sumunod, sumama sa Propeta sallallahu alaihi wasallam. At pagkaraan nito, hindi na lumabas ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, itinigil ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero,
isinagawa niya, ginawa niya ito. Anong isang bakit pansamantalang itinigil ito ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, inni khashitu an tufrada alaykum. Sabi niya, sapagkat natatakot ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, natatakot ako na baka, sabi niya, itong salatut tarawih na ito, yung ginagawa nila, ay maging obligado sa inyo. Kaya pansamantalang itinigil ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Kasi nga, baka maging wajib daw ito. Baka iubliga ito sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila sabi ng ating mga ulama, bakit ganun itinigil? Dahil sa takot na baka maging obligado. So, dahil daw, sa panahon ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, bumababa pa yung wahid, yung revelasyon. Ha? At kapag itinuloy yun, ng Propeta sallallahu alaihi wasallam yun, nangangamba siya, na baka magbaba ang Allah ng ayat sa Quran at gawing obligado. So baka maging pabigat sa umat ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya pansamantala niya, itinigil ito. Kahit ang panahon ni Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Si Umar ibn Khattab, nakita niya, ang panahon niya, sa mga gabi ng Ramadan, nakita niya ang mga tao nagdarasal ng hiwa-hiwalay sa masjid. Salatut tarawih. Ginagawa nila. Ha? Kanya-kanya. Kaya tinipon niya sila sa likod ni Ubay bin Ka'ab. Sabihin, tinalaga ni Umar ibn Khattab ang isang sahabi na si Ubay bin Ka'ab upang sila ay magdasal nagsama-sama. Siya yung mag-imam. Pagkatapos nakita ito ni Umar radhiyallahu anhu, sabi niya, ni'mal bid'atu hadhihi. Gusto natin na ipaliwanag. Inshallah, ipaintindi ito. Sabi ni Umar, napakagandang bid'ah nito. Bid'ah. Nabanggit. Ito yung ginagawang basihan ng mga nagsasabing Muslim, kaya sila gumagawa ng mga iba't ibang mga gawaing pagsamba na walang basihan sa Quran at Sunnah. Di ba? Nag-celebrate sila ng birthday ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa Mi'raj, samantalang hindi yan ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Bakit daw? Kasi daw bid'ah hasana, mabuting bid'ah daw yun. Kasi si Umar nga gumawa daw nun eh. Di ba? Pero ang sagot ng ating mga ulama, sabi ni Ibn Rajab, rahimahullah, al-Hanbali, na ang ibig sabihin ng bid'ah dito ay sa lugawi. Ibig sabihin sa linguistic meaning. Ha? Linguistic meaning, bago. Ito yung literal na kahulugan, no? Dinagdag, bago, makabago. Ito yung ibig sabihin ng bid'ah. Hindi syar'i. Hindi ito bid'ah o innovation sa Islam. Naintindihan natin? Kasi bakit? Ang bawal ay yung gagawa ka ng innovation, pagbabago sa Islam na wala namang basihan sa Quran at Sunnah. Pero ang tanong, yung ginagawa na ni Umar ibn Khattab, kung sinabi niya na sabi niya ito ay magandang bid'ah, may basihan ba yun? Wala. Mayroon. Bakit? Ginawa ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ginawa nila kasama ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, may pinatulan, may dalil, may basis. Diba ang pagsamba matatanggap sa dalawang kondisyon? Ano yun? Ikhlas, kailangan dalil sa iyong layunin. Pangalawa, al-mutaba'ah. Kailangan umalinsunod ito sa pamamaraan na ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat tarawih, yung pagdarasal ng dalawang rak'ah sa gabi ng Ramadan, ginawa ba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sagot, opo. Ginawa ba ng mga sahaba? Sagot, opo. O ngayon, yung ginagawa nila ngayon, pag-celebrate ng birthday ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, Isra wal Mi'raj, ginawa ba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hindi. Isra wal Mi'raj, ginawa ba ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Hindi. Ginawa ba ng mga sahaba? Hindi. Therefore, ito yung bawal. Yung gagawa ka ng pagsamba na wala ng basihan sa Quran at Sunnah, yun ay matatawag na bid'ah. Okay? So yun yung sinasagawa natin pagdarasal, tulad ng salatut tarawih, ay hindi ito bid'ah o hindi ito innovation sa Islam. Bakit po? Dahil ginawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam at ng mga sahaba. Ano sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Alaykum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin, di ba? Paghawakan niya, sabi niya, ang aking sunnah at ang sunnah ng aking mga sahaba, yung mga naging khalifa, yung mga tagasunod ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. At kabilang dito si Abu Bakar, si Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Okay? So inutos yun ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. So may basis po siya mga kapatid. So hindi ito matatawag na
bid'ah. Okay? So naging malinaw. Alhamdulillah, at kapag isinasagawa natin ito mga kapatid, tulad ng nabanggit natin, pagkasama ang imam sa pagdarasal, ang sino man sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, magsala, kasama ng imam, ay hanggang sa siya ay matapos, itatara sa kanya ang pala na para siya nagsala ng buong gabi. Buti ba lang qiyamul layl. Yun ang sinabi na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yan mga alipin ng Allah, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, yung maikling kasaysayan, pagpapaliwanag sa Salatul Tarawih. At alam ba natin mga kapatid, sa araw ng pagbuko, bilang panghuli, walang sabihin niya sa akin, just kayo, pag medyo mapahaba, minsan din natin na mamalayan ng oras. Ang unang bibilangin, diba nabanggit sa halin ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang unang bibilangin, susulitin, kukwentahin sa lahat, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ng gawain ng anak ni Adan, tayo mga tao, sa araw ng paghuhukom ay ano? Salah. Kapag pumasadawi ka ang salah, insyaAllah sa awa ni Allah, tanggap na yung ibang budin si insyaAllah, at magiging matagumpay siya, siya ay papasok sa paraiso. InsyaAllah. Subalit kung bagsak yung salah, hindi nagsasala. Nagsasala pa minsan-minsan lang. Okay? Kung bagsak yung salah, ay hindi natitignan sa kanya yung iba pang mga gawain. Subhanallah. Alam mo, sabi ng ating mga ulama, ano daw ang hatol ng isang Muslim? Nagsasala ay nakaayuno pero hindi nagsasala. Sabi ng ating mga ulama, hindi tanggap ang kanyang pag-aayuno. Bakit? Hindi tanggap. Kasi yung pag-iwan, sadyang pag-iwan ng salah, sinasabi ng ilan sa ating mga ulama, ay sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ano yung sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam? Al-ahd alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafara. Ang pagitan ng ating mga Muslim at hindi Muslim ay ang salah. Kaya sino man sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, iniiwan niya yung salah, sinasadya niya walang dahilan, ay hindi mananampalataya. So nakakatakot. So sabi ng ating ilan sa ating mga ulama. So ano mangyayari sa atin ngayon? Pag kulang yung salah, pag hindi nagsala, walang salah, hindi natitignan yung ibang mga ginawa niya. Yung sadaka niya, yung ibang mga pagsaba. So nakakatakot, di po ba? Ay napakalagay yung salah, bakit papakagutom ka, tapos hindi ka pala nagsasala. Tapos nagsasala ka ng tarawih, pero yung obligado hindi sinasala, kung nakakatakot yun. Hindi rason yung busy ka, hindi rason yung may trabaho ka, hindi nga rason yung may sakit ka eh. Kahit nga sa liman, hindi rason eh. Di po ba? So walang excuse, kailangan isagawa natin yung sala. Okay, ano po rin? Kapag kinulang yung sala natin, ang Allah subhanahu wa ta'ala, uutusan niya yung anghel. Pag kulang yung obligadong sala, uutusan niya Allah ang mga anghel, bilangin yung ating mga voluntaryong sala. Yung sala, yung mga hindi obligado, sunnah, tulad ng sala, pagpasok ng masjid, sa sala ka 2 raka, pagkatapos ng wudu, pagkatapos ng before dhuhr, magsala ka 4 raka, after ng dhuhr, 2 raka, yung rawatib. Magiging salat ng tarawih, bibilangin yan. Inshallah. At yun ang ipagbabayad, panangit-butas doon sa ating mga pagkukulang, kung meron mang pagkukulang sa sala, upang mapunan at maaaring maging dahilan na mapunan yon at ikapasok natin sa Jannah. Kaya bakit tayo mapapagod? Bakit tayo? Mapapagod tayo syempre. Bakit tayo titigil? Bakit tayo mayayamot? Bakit tayo magreklamo? Itong ginagawa natin, paghahanda ito sa pagharap natin kay Allah. Itong ginagawa natin, pagsamba ito sa Allah subhanahu wa ta'ala. Itong ginagawa natin ito, mga pagsisikap na pagsamba, habang isinasagawa natin ito, para natin inihahambang ng paa natin palapit sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, nawa ay tanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating pagsusumikap at tagtalag pa niya yung ating pagsusumikap, no? Hindi lang sa mga unang araw at gabi ng buwan ng Ramadan. Pagpos tuloy-tuloy hanggang matapos ang buwan ng Ramadan at pagtuloy-tuloy rin tayo sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala kahit pa lumipas ang buwan ng Ramadan. So hanggang dito na lang mga kapatid, nawa ay naburutan natin ng aral itong ating pagbibigay ng paalala. Subhanallahu wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.